Sa loob lamang ng isang taon, 3 kaso ng pagpaslang sa mga bata ang naitala sa Cebu. Ang pagpatay, ginawa umano ng mga amain o mismong tatay. At ang dahilan lang umano, matinding selos sa kanilang misis o kinakasama. Narito po ang eksklusibong report. Balot na ng kumot ang 7 taong gulang na si Gabriel Morales nang matagpuan sa kanilang bahay sa Subangdako, Mandawi, Cebu noong isang linggo. Ang suspect ang mismong ama-amahan niya. Hindi ko ina-expect na mangyari yun sa anak ko. Justisya lang po. Pag mayroong death penalty yun eh. Ang itinuturong motibo, matinding selos umano ng suspect sa kanyang kinakasama. Hindi ako siya, sir, 2 beses sa isang lalaki. Sobrang magsisisi kasi sa dahilan sa sobrang galit ko sa mama niya. Pero huli na para magsisipa ang tatay-tatayan. Dito sa bahaging ito ng bahay na isang gawa-gawang CR lamang ay natagpuan ang bangkay ng 7 taong gulang na bata. Natagpuan ito ng mga otoridad na wala ng buhay, balot ng kumot at masking tape at nakatali pa ang mga paa. Noong Nobyembre ng nagdaang taon, eksklusibo ring iniulat ng News 5 ang isa pang bata na walang awa ring pinatay ng amain dahil din sa matinding selos sa asawa. Ang bata tinagak hinampas sa puno hanggang mamatay. Nasundan pa yan ang batang namatay naman dahil bugbog sarado sa sariling ama. Nairita raw ang tatay sa walang tigil na pag-iyak ng biktima. Bagamat nakakulong na ang 3 suspect, hindi na maibabalik ang nawawalang buhay ng 3 bata. Erwin Tulfo, News 5, Cebu City. Abangan po ang ikalawang bahagi ng report na yan bukas kung saan sasagutin natin kung bakit nga ba nagagawa ng mga amain ang naturang krimen. Abangan din po yan sa Sabado ng gabi, 10:30 sa Tutok Tulfo. Kinasuhan na ng mga senador sina dating First Gentleman Mike Arroyo at ilang dating opisyal ng gobyerno kaugnay ng kontrobersyal na pagbili ng PNP ng mga second-hand chopper noong 2009. Say naman ng mga kinasuhan, bring it on. Ikwento mo, Trish Roque. Full force na humarap kay Ombudsman Conchita Carpio Morales sina Senador TG Ginggona, Panfilo Lacson at Coco Pimentel. Ang sinampahan nila ng reklamo si dating First Gentleman Mike Arroyo at iba pang sangkot sa umunoy maanumalyang bentahan ng second-hand choppers sa PNP. Bukod kay Arroyo, kinasuhan din ng GRAP sina dating DILG Secretary Ronaldo Puno, dating PNP Chief Jesus Versosa at 16 pang opisyal ng PNP. Naniniwala ako na merong makakatikim ng rehas na bakal kahit second hand itong rehas na ito matitikman nila. Taong 2009 nang bumili ang PNP ng 2 second-hand Robinson R-44 Raven helicopters. Base sa expose ni Senador Panfilo Lacson, overpriced ang mga chopper sa halagang 62 milyon pesos. Ito rin ang resulta ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pangunahing testigo dito ang may-ari ng Lion Air na si Archie Bagpo na siyang nagbenta ng choppers kay Arroyo noong 2004 para sa kampanya ng dating Pangulo. Inirekomenda rin ng Senado ang pagsampa ng kaso laban kay Congressman Iggy Arroyo dahil sa tangkang pagtatakip umano kay FG. Meron siyang linabag na batas, bahala na ang Office of the Ombudsman mag-identify kung anong specific na batas na linabag niya. Hindi na raw nagulat dito ang kampo ni Attorney Mike. Halata raw biased o may kinikilingan ng mga senador. Pero handa raw siyang sagutin ang reklamo. Nanindigan naman ang kampo ni Jesus Versosa na inosente ang dating PNP chief. Ayon naman sa PNP, sakaling irekomenda ng ombudsman na ipaaresto ang kanilang mga tauhan, susunod sila. Wala mang binitiwang pangako ang ombudsman sa mga senador, malaki naman daw ang tiwala nilang hindi tutulugan ng administrasyon ni Ombudsman Carpio Morales ang isinampang kaso laban sa mga tiwaling opisyal. Trish Roque, News 5. Susunod sa aksyon, video ng shooting incident sa SM Pampanga kung saan buhay pa raw ang biktima kumakalat sa Facebook. Mga otoridad, nagkulang nga ba? Halos 1,000 pasaherong stranded sa Batangas Port dahil sa bagyong Ramon, makakabiyahe na kaya ngayong gabi? Superstar Nora Honor at Governor Vilma Santos, matutuloy nga ba ang pagsasama sa isang project? Kalsada na mukhang napag-iwanan na ng panahon sa Santa Ana, Bulacan. Ora mismo ang aksyonan sa Video Bandido. At whether or not magdadala pa rin ng ulan ang pa-exit ng si Ramon, sasagutin ni Professor Lord De Vera.